Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Mr. President, you are correct in your information that Saldico was detained by Czech authorities due to invalid travel documents. Iyan ang mariing kinumpirma ng Chargé d'Affaires ng Embahada ng Czech Republic sa Pilipinas na si Eva Tensin, kaugnay sa naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nahuli at na-detain si Zaldico at sumailalim sa kustodiya ng Czech Republic. Ito ang naging pangbungad ni CDA Tensin nang tanungin siya ng Pangulo kaugnay sa naging estado ni Zaldico noong hawak pa siya ng Czech Republic. Walang pasubali, walang pagkakamali sa naging pahayag ng Pangulo para sa taong bayan. Kahapon, Miyerkules, nakipagpulong ang Pangulo kay Ms. Tensin at French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle, kaugnay sa kaso ni Ko. Dito ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pagkadismaya matapos na ma-release ang puganting si Ko mula sa kustodiya ng Czech Republic at nanatiling nasa Europe. Hiniling din ng Pangulo na maliwanagan at maipaliwanag at iginiit na hindi dapat maging kakulangan ng ibang bansa para sa mga tumatakas sa kamay ng batas sa Pilipinas. Gayunman, pinagtibay ng Pangulo ang matibay na ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic at France na nakaangkla sa democratic values at pagrespeto sa rule of law. Binigyan din ng Pangulo ang kahandaang ng Pilipinas na pabilisin ang mga kasunduan ng extradition at iba pang kooperasyon sa batas. Sa huli, muling tiniyak ng Pangulo na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng legal at diplomatikong paraan upang maibalik sa Pilipinas ang puganting si Zaldico, upang harapin ang graft at malversation cases na isinampa laban sa kanya dito sa Pilipinas. Magandang balita. Upang masiguro ang ligtas na panganganak ng bawat ina nang hindi nababahala sa gastusin at maiwasan ang panganib dulot ng kakulangan sa pera, mas pinalawak at mas pinataas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maternity benefits ng PhilHealth simula ngayong araw, April 30. Saklaw nito ang normal delivery na itinaas sa 29,000 pesos mula 9,750 pesos at cesarean section na magiging 58,000 hanggang 62,000 pesos mula sa dating 37,000 pesos. Binigyan diin ng Pangulo na sa ilang kaso, lalo na kung sa ward, maaari na ring wala ng bayaran kahit na pribadong ospital. Pinalawak din ang prenatal care mula 4 hanggang 8 check-up kasama ang bakuna at laboratory test, at may postnatal follow-up visits pa. Muli, naninindigan si Pangulong Marcos Jr. na simple lang ang layunin ng pamahalaan, matiyak na ang bawat ina ay makakapanganak ng ligtas at hindi mag-aalala sa kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Nais din ng Pangulo na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lang sa kakulangan sa pera. Alam natin kung gaano kamahal ang panganganak. May check-up, laboratory test, ospital, at gamot. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Simula ng April 30, mas pinalawak at mas mataas na ang maternity benefit ng PhilHealth. Sa maraming pagkakataon, kung sa ward manganganak, kahit sa private hospital, maaari nang wala nang babayaran paglabas. Kasama na ang mga bakuna at saka laboratory test. At pagkatapos naman manganak, may 3 follow-up visit na sakop na rin. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Maraming salamat po.
Ngayong araw ay makakasama natin si Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran upang idetalye ang mga features na maaasahan ng ating mga kababayan sa bagong Uplift website. Magandang araw po, Yusek Goddess. Magandang araw po, Yusek Claire, at magandang araw din po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps at sa lahat po ng sumusubaybay sa programa natin ngayong araw. Alam niyo po, noon pong inactivate ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT, hindi na po tumigil magtrabaho ang Department of Budget and Management sa pangunguna po ni Secretary Rolly Toledo, ang Office of the Executive Secretary na pinangunahan po ni E.S. Ralph Recto, ang DepDep sa pamumuno ni Sec. R.C. Balisacan, at ganun din po ang Presidential Communications Office led by Secretary Dave Gomez para po maisabuhay ang ating pong UPLIFT microsite. So ito pong sense of urgency na ito comes from the fact that in any crisis, timing matters. It is very crucial. So people need to see that help is real, that it is ongoing, and that is reaching them. Because even the most extensive government action means little if people cannot understand or access it. So Uplift microsite solves this gap. So what you will see today po is still a work in progress, and there is more we want to build. So this stands as a fulfillment of the President's promise of a coordinated, transparent, and people-centered service for the Filipino people. So now allow me to present and walk you through our updated Uplift microsite. So let's start with the design. Uplift is anchored on a simple idea that every Filipino deserves to know in clear and honest terms what their government is doing and how they can access these services. So every section, every data point and feature is ready to understand, easy to understand, regardless of one's background or familiarity in government. So we kept po the platform minimal, malinis, deliberate, and uncluttered. So we adopted po the official Uplift colors drawn from the Philippine flag. So the landing page is designed as a dashboard which is immediate, organized, and easy to navigate. So more than, we don't want this to become like yung stock exchange report. So we want this to become a public-facing clarity tool built to be intuitive and accessible. So at the center po of the landing page is the main dashboard featuring the 5 key pillars of government response within the white box. So these po represent the core areas of government intervention, from saving lives to ensuring fuel, food, electricity, and direct support to affected sectors. So what you see here, hindi lang po yan mga categories, but results drawn from real agency data. Let me walk you through each one briefly. So for example, under the Saving Lives bucket, we highlight that over 8,000 Filipinos have already been brought home. These are actual data. We also note the range of support provided from financial, from transport and medical assistance to re-employment facilitation, capturing not just the action taken but the support given to each returning Filipino. So under naman po doon sa assisting sectors in need, the impact becomes even more tangible. So as you can see, it is stated there, shown there, that over 1 million transport workers have already received assistance. So from tricycle drivers, from jeepney drivers, or operators to TNBS drivers, service delivery riders. So just below this figure is a link that discloses details on the payout venues for driver's assistance. Next is ensuring sufficient fuel supply, which tracks fuel levels, days of supply, and incoming shipments. So makita nyo dyan, ilan pang barrels ng gasolina ang available sa bansa ngayon, ilan yung parating, at ilang araw ang kayang i-cover nun as buffer. So this allows the public to see both intention and preparedness. So for keeping food prices within reach, we chose this wording deliberately. Rather than promise what we cannot control, we commit to keeping essential goods accessible through interventions like the Kadiwa, yung price monitoring po natin, and targeted support.
So we also provide food price data across regions, not limited to Metro Manila, based on data from the DA and DTI. So when users select a region, they are directed to a DA-managed worksheet that is regularly updated within the latest prices. Kasi po, di ba, ang reklamo karamihan ng iba nating kababayan, Manila-centric yung response. So diyan, pinapakita natin, lahat ng mga rehiyon, when they click the link, lalabas yung mga presyo ng mga goods and services per region. So inclusive po to, whole of nation siya. The last of the 5 core pillars is ensuring electricity supply. Here, we monitor grid capacity. So we also have measures in place to keep the lights on. So when we click the tab at the navigation bar, but in our main dashboard, we provide a regional power situation outlook as reported po by the National Grid Corporation of the Philippines. So there is also a small yellow icon next to this. It is, ang title po niya is Helping Commuters. So this section includes key interventions such as fare discounts, free rides, and toll relief, making assistance easy to find. So when clicked, these would lead to the respective help for public page, which reveals our libreng sakay routes and other relevant information on fare discounts para po kapag tiningnan ng tao, clinic nila, malalaman nila saan ba yung mga ruta ng mga libreng sakay, saan sila makaka-avail. So, kumpleto po yan. And there is also, on the right side of the landing page, you will find PBBM in action. So this is a dedicated feed of the President's own words and movements in response to the crisis, featuring po his speeches, press releases, and on-the-ground engagements. So, essentially, this microsite shows that this whole of government response starts at the top, no? And that our President is actively engaged, publicly accountable, and squarely focused on the Filipino people. So, when we click naman yung uplifting news at the navigation bar, we can see stories produced by the Uplift Communications and Command Center, which brings together data, figures, field reports, and agency inputs into clear, cohesive narratives. So, ito po yung mga curated stories po that translate government action into something people can understand, relate to, and trust. As we know, content is refreshed regularly so that the public receives the latest and most relevant articles and information. So now let's go back po to the landing site. So meron po rin dyan na nakalagay yung mga energy conservation tips. Energy conservation tips. So itong section na to, just under the PBBM in action, translates DOE data into everyday actions, practical tips that empower Filipinos to save energy, reduce expenses, and be part of the solution. So below this are the logos of agencies involved in mitigating the impact of the energy crisis. So when you click on them, it will lead you to their respective sites. No? And then on the upper right navigation bar, we have the What is Uplift section, which provides a concise and detailed explanation of the initiative, what it is, how it works, and why it matters. Actually, kahit po, pag chinek nyo sa laptop nyo, just click yung uplift.gov.ph. It is already up and running. Sa Contact Us, yung test site po natin, yung uplift.dbm.gov.ph, ngayon po, na-migrate na natin siya into the official site, which is uplift.gov.ph. Ayan. So, the contact, punta naman po tayo dun sa Contact Us tab, which offers a direct line to the government agencies involved. So, making it easier for users to reach the appropriate agencies when needed. And syempre, dahil po tayo ay advocate ng open government and transparency and accountability, we also created the feedback tab, which creates space for participation, allowing citizens and civil society organizations and stakeholders to share their thoughts, suggestions, and concerns. So yung feedback po submitted through this section is directed towards the BBM's Public Assistance Desk, where it is reviewed and forwarded to the appropriate agency for proper action. And one feature worth mentioning is that the Uplift microsite speaks Filipino, literally. With a single click, the entire platform shifts from English to Filipino.
Ayan, because we never want language to be the reason a single citizen feels left out. We also intend po to expand to regional languages like Bisaya and Ilocano because we know that true accessibility means meeting every Filipino in the language they call their own. So, let's go to the bucket expanded tabs. Now that we have gone through the landing page, let me take you deeper into the navigation tab at the top, which contains our buckets, as mentioned earlier. So, behind each of the pillars is the full breakdown of our responses pertaining to that particular sector or theme. So, sumusunod po kami dun sa consistent 5-part structure or drop-down buttons that take anyone from awareness all the way to action. So, number 1 is yung what the government is doing. So, let's click it. First, this is our plain language explanation of the programs in place and what they aim to achieve. Take saving lives as our first example. Okay. Under this pillar, you will find out more about the government's OFW repatriation or integration efforts, the operations actively bringing Filipinos home from conflict-affected areas in the Middle East, yung mga ahensya po that are coordinating their safe return, and the programs waiting for them when they arrive back on Philippine soil. So from emergency repatriation flights to livelihood assistance and reintegration support, it is all laid out here. So the Learn More button takes you directly to the implementing agency's own page where the full official details are laid out. So no dead ends, no runaround, just a seamless path from curiosity to complete information. Next is help for the public. So when they go to the help for the public segment, this section offers practical everyday steps that Filipinos can take to access the help available to them. So under helping commuters, for example, the platform walks you through everything you need to know about our Libreng Sakay program, which routes are covered, where to board, and what to bring. And then, syempre, meron pong beneficiary testimonials. Because, as we know, numbers tell you how many, but people tell you why it matters. This section features short videos of real Filipinos, the farmer who received ride support, the OFW who made it home safely, and the commuter riding for free, their words, their faces, and their stories. And we also have our 4th drop-down button. We have updates and briefings, which serves as a continuously updated bulletin board for official releases, announcements, and real-time development related to the government's crisis response. So if you click these stories, you go to some of the implementing agencies' articles or posts. And finally, where the money goes. Yan. So, this presents a transparent breakdown of budget allocations, disbursements, and actual accomplishments, a no-nonsense look at how resources translate into on-the-ground results. Okay? So, ito pong microsite natin is also fully optimized for mobile. So if you check your phones, go to uplift.gov.ph for accessibility and ease of use across all devices. So it adopts a modern scroll-based layout that allows users to navigate content seamlessly in a natural and intuitive flow. So to sum it up, the Uplift microsite takes everything this administration is doing to shield Filipinos from the effects of the Middle East crisis. It shows that we are present, we are mobilizing, we are here, united, and under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., we're moving forward together with every Filipino citizen in mind. So this platform will continue to grow and improve, but we chose to make it available now so that Filipinos can already see, understand, and access the help meant for them when it matters most. So maraming salamat po sa inyong lahat. Meron po tayong katanungan mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Ma'am, magtatanong lang po ako regarding po dun sa kung magkano ang funds na expected na magagamit ng government kapag napasa na po yung Uplift bill at saka saan po ito gagamitin. Oh, okay. So at this stage po, the estimated funding requirement for the proposed Uplift interventions is at least 155 billion. Based po on the preliminary presentation of the Office of the Executive Secretary. However,
it is important to note and to emphasize that this figure is not fixed. No? In public financial management terms, this remains a dynamic and evolving funding envelope as the final amount will depend on how much yung participating agencies can realign, repurpose, or defer from their existing appropriations in order to support targeted interventions addressing the Middle East crisis. So in other words, we are not looking at entirely new spending, but rather a strategic reprioritization within the current fiscal space consistent with prudent fiscal management and in line with our whole of government efforts. So further refinements po to the funding requirement are expected as agencies finalize po their respective proposals, as also reflected in the discussions and materials po presented by the Department of Economy, Planning and Development during the recent interagency briefing. I-clarify ko lang, ma'am. Bale, yung kailangan po ng government na funding is 155 billion. Yun po yung estimated funding requirement based dun sa preliminary presentation by the Office of the Executive Secretary. But again, hindi po yun fixed kasi magbabago siya depende pa rin dun sa sa mga i-identify ng mga implementing agencies. Opo, ma'am. During po yung sa uplift meeting po earlier this week, may na-propose po na parang bill na will allow the government to access yung mga savings from previous years. Tsaka yung parang yung 2-year rule, parang magkakaroon ng flexibility. Magkano po yung funds na expected na matatap ng government kapag napasa yung proposed bill na yun? Again, depende pa rin po kasi doon sa mga, right now wala pa po kaming data, accurate data tungkol dyan kasi po, it's really up to the agencies kung ano, para ma-identify kung ano yung mga projects na kaya nilang i-give up o hindi nila ipa-prioritize doon sa period na involved. So once they finalize, syempre may mga corresponding data yan and figures, tsaka lang po nila ipapasa yan sa DBM for consideration. And then tsaka lang po namin kayo mabibigyan ng updated data. It's really up to the agencies po. Tanong ko na lang, ma'am, kung kailan yung parang deadline for that submission ng mga funding requirements para mag-adjust yung 155 billion. I think it's as soon as possible po ang binigay. Pero i-update po namin kayo as to the exact date po. Thank you po, ma'am. Thank you. Next question po. Cathy Valente, Manila Times. Follow up lang dun sa uplift bill, anong mangyayari daw? Ano pong mangyayari sa budget kung matapos po itong war sa Middle East? So saan po mapupunta yung possible budget kung susobra man? Saan mapupunta ang Budget na allocated for this response sa Middle East crisis po. Dun po sa mga dun po sa kung saan talaga rin sila nakalaan. Kasi 'di ba sa GAA, naman yan identified yung mga items kung para sila saan sila gagamitin. So kapag hindi siya magamit, may matira, tuloy-tuloy pa rin po na doon siya i-allocate kung saan talaga siya naka-allocate. And isa pa ma'am, bakit po kailangan natin ng isang microsite? Because at this time where fake news is prevalent, we really want the people to have a single source of truth when it comes to information regarding the Middle East crisis. So ang dami po kasing kumakalat na mga maling impormasyon, may mga kumakalat na balita, walang ginagawa gobyerno, which is not true at all. Kaya po gusto naming makita nila, under po the directive of our President, makita nila kung ano ba talaga yung ginagawa ng gobyerno para sa kanila, dahil po lahat naman ng mga programa, proyekto, yung mga ayuda, mga tulong, lahat naman po yan sila ang true beneficiary. At para na rin po maiwasan na maligaw ng landas dahil po dun sa mga fake news na kumakalat nga. Ay ma'am, hanggang kailan po itong microsite and magkano po yung inallocate nating budget and paano masusustain? Magagamit pa ba to after the Middle East crisis? Yung microsite po, ito po kasi ay ginawa specifically for the Middle East crisis para malaman nyo kung ano yung ginagawa ng gobyerno to uplift the lives or to help
the Filipinos, help cushion the impact of the Middle East crisis sa ating mga kababayan. So syempre, as long as there is a Middle East crisis, ano po yan, up and running po yan. Wala naman po tayong ginastos dyan. Actually, ang nag-develop po niyan, yung atin pong mga developers sa Department of Budget and Management in coordination with DepDev, OES, and PCO. So wala po tayong ginastos dyan. Gobyerno lang po, wala tayong binayaran. So, ayun po. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Asek. Dun sa Uplift microsite, it is included that there are nakasaad doon kung saan napunta ang budget. Pero is the government will consider including the latest government money already shelled out na for those projects? Opo, actually, kapag alam ko doon po sa may sa fuel supply, yung ensuring sufficient fuel supply, kapag tiningnan nyo doon yung where the money goes, makita mo doon yung yung na-release na budget, like yung yung sa Malampaya gas fund na 20 billion pesos. Tapos po, hinihintay lang namin yung data from the implementing agency, which is the DOE, para malaman namin kung magkano na dun sa 20 billion yung nadi-disburse. So as long as they give the data, automatic naman po yan na mapapublish po doon sa website. And for those government cash aid naman po na binibigay sa mga drivers, sa operators, makikita rin po kaya ng for more transparency lang po. Makikita po siya doon, Sir Rafi. Pag pumunta po kayo doon sa where the money goes, dun sa helping commuters, makikita nyo po doon kung magkano na yung magkano yung nirelease ng gobyerno para doon sa ayuda para sa yung mga fuel subsidy, 'di ba? Yung mga ganyan, yung mga fare discounts for MRT, LRT. And then makikita rin po yung magkano yung na-release namin at magkano yung na-disburse ng agency. So this is not, as I mentioned earlier, so this is not merely a report. This is a public-facing clarity tool. This is a transparency tool. Para makita nyo na we are open, we are transparent, and we are ready to face accountability. Next question po, Harley Valbuena, IBC 13. Ayusek. Ma'am, Hello since po. the Uplift microsite promotes transparency, will this help us prevent any possible corruption or irregularities in spending the funds for the programs under the Uplift? I believe so, sir. Kasi, syempre, Sir Harley, kapag nakikita ng tao right there, no, na ito na pala yung mga nagastos, tapos, syempre, it will be, as mentioned kanina, sabi ko, transparency tool siya. So, kapag yung mga information ay readily made available, it will be open for public scrutiny eh. So, yung mga civil society organizations natin, mga ordinaryong mamamayan, makikita nila magkano, tapos gumagalaw ba yung pondo o na-release na ng gobyerno yung ganito, bakit yung disbursement ng ahensya mababa pa rin. So, yun nga, public transparency tool siya, mababantayan ng tao yung galaw ng pera at makikita rin natin kung paano yung nagiging performances ng mga yung mga implementing agencies as to how they spend yung kanilang mga allocated budget. At meron din po tayo dong yung feedback section kung saan po yung mga civil society organizations, even ordinary students, mga individuals, teachers, even mga fisher folks, yung mga drivers, pwede po silang mag-send ng feedback eh. So kapag may mga questions sila about budget, sasagutin po yan ng appropriate agency. So talagang ito po ay transparency at its finest. Thank you po. Last question po, Chloe Hofana, Business World. Good afternoon, Yusek. Governor Remolona said the Monetary Board expects the fiscal policy to be more stimulative. However, analysts argued that accelerated spending would do nothing if no new appropriations will be made that will help subsidize vulnerable households and sectors. Do we have the fiscal space for new appropriations amid the suspension of excise taxes on some fuel products and subsidies? Oh, that I cannot answer kasi hindi ko pa po sila nakausap. Pero as soon as makapagbigay sila ng official statement at mapag-usapan siya sa DBCC, we will update you po. Okay,
Just another question, ma'am. Meron na po bang update sa target setting since the levies on kerosene and LPG are currently suspended? And how would that impact revenues, and are there plans to adjust collection targets? Again, that's that will be part of the discussion po ng Development Budget Coordination Committee. So I believe magkakaroon po ng meeting next month ang DBCC at isa po yan sa mga possible na pag-usapan. And i-update po namin kayo once may data na available. Thank you po. Thank you. Additional question po. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Pahabol lang. Yusek, nabanggit nyo kanina yung ayuda. Kamusta po yung budget natin since ang dami nating sinasubsidize, ngayong tuloy-tuloy pa rin yung crisis sa Middle East. Hindi pa ba natin gagalawin yung unprogrammed appropriation? Wala pong ayuda sa unprogrammed appropriation for fiscal year 2026. Kung makikita nyo po, parang nakafocus lang yun sa support to foreign assisted projects and yung revised AFP modernization program. As of now, meron pa rin naman po tayong pondo at in case po na magkulang yun, pwede naman pong mag-request ng additional budget ang implementing agency via the contingent fund, but subject po yan sa approval ng Office of the President. Thank you po, Yusek. Pahabol din po. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Press con pala ito, Yusek, mabilis lang po. Yung speaking of ayuda, na-discuss na rin po ba yung possible second round doon sa most affected sector ng ayuda and yung expansion of this government programs kasi natatakal before yung possible inclusion ng middle class. So may mga ganun po ba? Or hintayin muna maipasa yung uplift bill para magkapondo? I think napag-uusapan nila yung expansion nung assistance to yung mga sectors in need, pero wala pa pong definite kasi na request to expand or wala pang definite request or official requests coming from implementing agencies para sa additional budget. So sa kanila po kasi manggagaling eh. So kapag nag-request sila at kung meron naman po tayong available funding source at kumpleto naman yung mga requirements nila, then we will study and facilitate po yung process ng pag-release ng pondo kung kailangan po talaga. Final question po. Ms. Let Narcisa, DCRH. Yusek, binanggit niyo po yung depende sa request ng agency. Ang DOTR po, may request na po sila, di ba, para maipagpatuloy yung service contracting at fuel subsidy. Naaprubahan na po yun? Sa ngayon po, ang alam ko po ay inaaral pa po siya ng aming bureau. Titingnan po niyan kasi syempre yung utilization rate nung prior release. And then titingnan kung kompleto po yung mga requirements nila. At kapag kumpleto naman po yun at kung in order lahat ng mga documentary requirements at makita yung kung paano nila utilize yung budget, and then as I mentioned earlier, mabilis naman pong umaksyon ng DBM pagdating sa ganyan, lalo na kung meron naman po tayong available na pondong pagkukunan. Magkano po ulit yung hinihingi nila? 5 po ba or 7 billion? Allow me to get back to you po. Wala po ako nung data niya. Sabihan ko po kayo later. Yun na po ang pinakahuling tanong. Salamat po, Yusek Gades. Thank you po. Maraming salamat, DBM Yusek Gades, Hope Libiran. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question po, Chloe Ufana, Business World. Good afternoon, Yusek. May we just get Malacanang's reaction, ma'am, on the continued weakness of the peso? Opo, medyo nabalita nga po yan, kaya hiningin ko na rin po ang komento ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan. On the record low value of the Philippine peso relative to the US dollar, ang sabi po niya, depreciation results from overlapping factors, mainly external to the Philippine economy. There are two major ones. One is the unusually strong US dollar, which is pulling capital toward US assets and away from emerging markets like the Philippines. This makes the peso weaker, simply because the dollar is rising faster.
The other main factor is the sharp global oil price spikes, combined with the country's dependence on imports. This causes the country's demand for dollars to spike, the trade and current account deficits to rise, and in turn, the peso to weaken. In short, the peso depreciation reflects the rise of the demand for dollars faster than the supply of dollars. So yun po ang kasagutan ni Secretary Balisacan. Pero sa Malacanang, ma'am, how concerning is this historic low value, especially, ma'am, in terms of second round effects in terms of transportation and other expenses? Of course, masasabi po natin na dahil sa dulot na rin po ng krisis sa Middle East, maaaring ito ang inasahan at sa paliwanag na nga rin po ni Secretary Balisacan. At yun din po ang nasa saloobin ng palasyo at ng Pangulo. And last na, ma'am, what measures are we eyeing po to help lift or support our local currency? Sinagot din po yan ni Secretary Balisacan. Ang sabi po niya, and I quote, "First, it is the BSP, our central bank that has the institutional mandate to stabilize the peso and prevent excessive volatility. Its ammunition is sufficient to prevent excessive volatility." So yun po ang kasagutan, Secretary Balisacan. Next question po, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, follow-up lang po doon sa meeting ni Presidente with the Ambassador of France and Chargé d'Affaires of Czech. So, kinumpirma na na-detain po si Zaldico. Ano po ang nabanggit ng Chargé d'Affaires? Gaano po katagal na-detain itong si Zaldico and bakit daw po pinalaya? Okay, nung sinabi po ito ng Chargé d'Affaires ng Czech Republic, yun lamang po ang kinumpirma niya sa Pangulo. Talagang na-detain si Mr. Zaldico sa Czech Republic dahil nga po sa invalid travel documents. At maliban po dyan, humihingi pa po ng iba pang pahayag or information ang ating Pangulo sa Czech Republic. Pero hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic para mas marami pang impormasyon na maibibigay dahil nga po kahit si Secretary Vida ang pumunta sa Czech Republic ay hindi na po nabigyan ng additional information. Pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila nang naaayon sa kanilang batas. Ma'am, does the President see the need to directly talk to President Macron para mas maging madali yung pagpapauwi kay Zaldico? Kung pag-uusapan natin ang pagpapamadali ng pagbalik kay Zaldico, yan po ang ibinigay na mensahe ng Pangulo sa Czech Republic at saka sa bansang France. At muli, ang sabi nila, hindi po sila makakapagbigay ng impormasyon lalo na't kung may individual case for a political asylum. So yun lamang po ang nakuha na impormasyon natin kahapon kasama ang Pangulo. Si Pangulo ang nakipag-usap at sinabi po niya na dismayado po siya sa nangyari at very unsatisfactory yung naging result. Dahil habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang bansa sa Czech Republic habang nandoon si Zaldico ay biglang naputol ang pagbibigay ng impormasyon. Ma'am, last na lang po. Ano po yung commitment na ibinigay ng France at saka ng Czech Republic kay PBBM with regards to the case of Zaldico? Nandun pa rin po, ang bilateral relations ay hindi maaapektuhan at ibibigay ang anumang impormasyon basta naaayon ito sa kanilang batas. Thank you, sir. Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Follow-up na lang din po, although meron na po kayong nasagot sa una. But sa ngayon po, wala tayong masasabing update pagdating sa current status ng application ng asylum ni Zaldico because the concern now is kung mabigyan po ng certificate of asylum si Mr. Ko, ay it would render the Interpol Red Notice ineffective or parang mawawalan po siya ng visa. So parang time is of the essence also to mag-agapan yon bago magtuloy-tuloy yung application niya. Wala pong nabanggit kahapon si French Ambassador patungkol po dyan at
Kaya yung mga ibang nag-speculate at nagbibigay ng kanilang mga opinyon na bakit hindi nagbibigay ng pahayag ang palasyo, dahil yun po ang polisiya ng bansang France at ng bansang Czech Republic. So wala pong tinatago ang gobyerno. Sa mga nagsasabi na malamang na may tinatago ang gobyerno ng mga informasyon, wala po. But there's a directive from the president na puspusan talaga yung paggawa ng paraan. Kasi nga po, yun, ang wino-worry rin ng iba ng publiko is yung mawala ng visa rin yung red notice. Yes, una po niya nakausap si French Ambassador at sinabi po niya na ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico na isang fugitive na dapat na merong panugutan sa ating bansa kung siya man po ay masasabing guilty dahil sa ngayon ay wala naman pong judgment patungkol sa kanyang kaso. So, naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. But as far as she is concerned, sinabi po niya na wala siyang maibibigay na impormasyon hanggat hindi siya authorized to say something about that. Shifting lang po to one last topic on the House Justice Panel finding probable cause kay Vice President to impeach Vice President Sara Duterte. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa development na to? And during the hearing yesterday, naungkat din po yung threats sa buhay ni President Marcos and the First Lady, kung saan sinabi ng NBI na posibleng miyembro ng Armed Forces of the Philippines yung isa sa mga kinausap ni VP Sara to assassinate the President. So meron po bang gagawing check ang Pangulo sa AFP at sa member ng kanyang mga security group because yun nga po nabanggit ng NBI yun kahapon. Sa mga aktibong miyembro po ng AFP, ang tiwala po ng Pangulo ay buong buo. Kung sino man po ito na nasasabi po ngayon ng NBI Director Atty. Matibag na maaaring parte ng security ng Vice Presidente, hayaan na lamang po natin sila magtrabaho dahil baka po hindi kinakailangan pang idetalye kung ano po ang kanilang ino-operate. Pero on the impeachment, ma'am, yung development na nakahanap ng probable cause. Yan po ay trabaho ng Kongreso. Kung nakita po natin ang boto dahil nakita naman nila sa pamamagitan ng kanilang hearing na naganap at may mga ebidensyang na ipakita. So, ang pagdidesisyon nila ay naaayon naman sa kanilang mga nasaksihan. Susunod na magtatanong po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, doon po sa meeting, napag-usapan po rin kaya na isama sa request yung pagpapabilis ng red notice kasi since nasa France po yung headquarters ng Interpol. Hindi po napag-usapan yan. Wala po siyang hinihiling sa bansang France patungkol po sa red notice. Ang hinihiling lang po niya sana ay makapagbigay ng mas marami pang impormasyon at ipinagbigay alam niya ang estado ni Mr. Zaldico patungkol po sa hinaharap niyang kaso sa atin. Yes ma'am. Ma'am, iniisip po kaya ng palasyo na may mga possible na offshore account si Zaldico for his continuous roaming around sa Shenzhen area. Hayaan na lang po muna natin magkaroon ng pag-iimbestiga. Hindi po kami maaari mag-speculate. Okay, thank you. Next question po from Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. On other matters, Yusek, yung pagpapabalikat ng subsidy sa mga consumer, naayon daw po doon sa Expanded Lifeline Rate Act kung saan sa mga electricity consumers nga kinukuha yung discount or billing para sa diskwento naman ng for peace and other sectors. Anong nakikita ng palasyo na win-win solution para dito, para patas naman kapwa doon sa mga nakikinabang sa benepisyo at on the other hand, doon naman sa panig ng mga middle income earners? Ito naman po ayon sa record ay nagsimula pa noong 2001 sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At ito ay na-extend sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at na-extend ito for 20 years. At sa panahon ni dating Pangulong Duterte, lumawak pa ito hanggang 50 years. So ito'y matagal ng batas na i-extend na lamang. At siguro ang pinakamaganda rito, mabusising muli ng Kongreso kung ano ang nararapat para sa magkakaroon tayo ng balanse na pagtulong sa ating mga kababayan. Okay. Thank you, Yusek. Yusek, bukas, Labor Day,
May good news po ba ang Pangulo na i-announce kung sakali? Ayoko pong pangunahan ng Pangulo. Pero meron po, Pero meron po siyang event tomorrow. any good news para sa mga manggagawa? Meron po. Ayokong i-preempt. Ayokong pangunahan. Thank you po, Yusek. Huling tanong po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon po. With the identity of 9 civilians killed in Toboso Negros confirmed, the ASEAN Parliamentarians for Human Rights called out the chairship of the Philippines and said we're allowing the AFP to violate international humanitarian law. Meron po silang sinabi doon na a government that kills civilians and calls them terrorists cannot lead a region toward democratic governance. Okay, tanong ko, Ivy. Ito ba ay desisyon na nila? May decision na ba silang nakuha? Is this a conclusion? Is it already a decided situation? Or ito lang ang preliminary or initial nilang nasabi? So, as of now, alam po natin na ayon sa AFP, sa pamumuno po ni General Bronner, sinabi po niya na ito ay isang lehitimong military operations. Babanggitin ko po ang kanyang sinabi. And I quote, "The armed forces of the Philippines firmly reject claims that the Toboso encounter was an indiscriminate attack on civilians. Evidence on the ground confirms a legitimate armed engagement with members of the New People's Army, not the targeting of non-combatants. The AFP operates under international humanitarian law and strict rules of engagement to safeguard civilian lives and will fully cooperate with any lawful and independent investigation, confident in the integrity of its operations and adherence to due process." End of quote. So, sa atin po, maganda po naman talaga na mayroong mga ahensya na tumitingin at nangangalaga ng karapatang pantao. Pero sa atin, hindi po siguro dapat muna magbigay ng konklusyon kung wala pang full-blown hearing, trial, na masasabi natin na meron ng mga taong guilty sa sinasabing violation of human rights. But Yusek, kinumpirma po mismo ng CPP na hindi sa kanila yung 9 civilians po, hindi miyembro ng NPA. So they're calling for accountability, yung ASEAN Parliamentarians for Human Rights, for the AFP to take accountability for the deaths of those 9 civilians. Any comment po? Of course, nakikiramay po tayo kung meron mga taong nabawian ng buhay. Pero as of now, kung yan po ang sinasabi nila, meron din naman pong version ang AFP. Kaya kinakailangan po talaga na masisinang pag-iimbestiga rito at open naman po ang AFP patungkol dito. Yusek, may tanong po from SOC Sergeant and BARM through the PIA kay Davey Castillo, DXJR 94.3 Power Radio Mid-Sayap. Maraming Pilipino ang patuloy na nangangamba tungkol sa kakulangan ng trabaho at tumataas na gastusin sa araw-araw. Ano po ang mga bagong programa ng pamahalaan ngayong taon na nakatuon sa paglikha ng mas maraming trabaho at pagtulong sa mga pamilya na makayanan ang tumataas na halaga ng pamumuhay? Opo, tinanong po natin mismo ang DOLE patungkol dyan at may maganda naman po silang balita. Ayon po sa DOLE, sa ngayon, atin pong pinagtutuunan ng pansin ang pagpapalakas ng ating employment facilitation sa pamamagitan ng DOLE at Public Employment Services Offices sa iba't ibang LGUs. Kasabay nito ang pagpapatupad pa rin ng youth employability programs ng DOLE tulad ng Special Program for the Employment of Students, Government Internship Program at Job Start. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan, nariyan po ang livelihood program, hindi lamang ng DOLE kundi pati na rin ng DTI at DSWD. Kasama na rin po dito ang OWA at DMW. Meron din naman pong tupad na nagbibigay naman ng temporary employment. So sa ngayon, yan po ang kasagutan ng DOLE. Hindi po papabayaan ng ating pamahalaan at ng ahensyang DOLE na kayo ay manatiling walang trabaho. So kapag ka po, nakita naman po natin mga job fairs na ipinapatupad po, magbigay lang din po kayo ng oras at baka kayo po ay maging swerte na makakuha agad ng trabaho. Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you po. At bago tayo magtapos, masaya kayo dahil sa microsite. Maraming salamat. At na-open po ninyo. Nagpapatuloy na maging produktibo at makabuluhan ang linggo para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong araw ay tumungo ang Pangulo sa Leyte upang saksihan ang inaugurasyon ng Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Hibulangan, sa bayan ng Villaba.
Malinaw ang hangarin ng Pangulo, ang palakasin pa ang suporta ng national government sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paghahatid ng mga proyektong may hatid na ginhawa sa ating mga magsasaka. Kabilang ang Hibulangan, or rather Hibulangan, yes, Ismo Reservoir Irrigation Project, sa malawakang irrigation campaign ng pamahalaan upang patatagin ang ating mga sakahan lalo na sa panahon ng tagtuyot. Sa tulong ng nasabing irrigation project, hindi na kailangan pang umasa sa ulan ang mga lokal na magsasaka para lang makapagtanim. Sa tulong ng mas malapit na irrigation projects, may pagkukuhanan na sila ng supply ng tubig. Walang patid ang produksyon, patuloy lang ang daloy ng kita. Tinatayang aabot sa 2,750 hectares ng agricultural land ang makikinabang sa reliable water supply mula sa proyekto. Kung noon ay 1 ani lang kada taon ang kaya ng mga magsasaka, ngayon ay maaari pa itong maging 2 o higit pa. Kapag steady ang supply ng tubig ng mga magsasaka, mas maganda ang ani, mas masagana ang kanilang buhay. Inaasahang makakatulong ang irrigation project sa halos 2,000 magsasaka mula Villaba, Matag-Ob at Cananga. Matapos ang inaugurasyon, bumisita naman sa Tacloban si Pangulong Marcos Jr. upang pangunahan ang turnover ng financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund at kamustahin ang presidential scholars. Makakatanggap ng 200,000 pesos ang bawat barangay kung saan 100,000 ang mapupunta sa financial assistance ng mga scholars at ang natitira namang 100,000 ay para sa ibang priority projects ng barangay. Gamit ang nasabing pondo na nakalaan sa edukasyon, matutulungan din ang mga eskola na makatapos ng pag-aaral at makamit ang kanilang mga pangarap. Layunin ng Pangulo na iparamdam sa ating mga lokal na pamahalaan ang matatag na suporta sa national government sa kabila ng mga pagsubok na sama-sama nating hinaharap. Maliban dito, personal ding sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. ang rice distribution sa ginanap na Eastern Visayas, Bawat Bayan Makikinabang program sa Tacloban City Convention Center. Batid ng Pangulo na noon ay matagal nang dumating sa mga LGU ang tulong mula sa national government. Kaya naman, minarapat niyang pabilisin ang proseso para ramdam agad ng mga residente ang progreso. Mula sa Local Government Support Fund, naglaan ang gobyerno ng pondo para sa Bagong Pilipinas Rice Program para tiyaking agad nakakarating ang pondo sa lokal na pamahalaan. Kapag mas mabilis ang dating ng budget, mas mabilis mararamdaman ng taumbayan ang ginhawa. Layunin din ng rice distribution program ng pamahalaan na siguruhing sapat ang supply ng pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng programa ay makakatanggap ang mga benepisyaryo ng 10 kilong bigas kada 2 buwan ngayong 2026. Hindi lang mga benepisyaryong pamilya ang nakikinabang sa programa dahil binibili ng pamahalaan mula sa local farmers ang dekalidad na bigas na pinamimigay sa ating mga kababayan. Maliban sa mga aktibo ngayong araw, or rather aktibidad ngayong araw, naging abala din ang Pangulo sa kaliwat ka ng kaganapan sa kanyang dinaluhan ngayong linggo. Lunes, April 27, ay tumungo ang Pangulo sa Roa City sa Capiz upang pangunahan ang rice distribution para sa mga benepisyaryo ng Bawat Bayan Makikinabang program. 500 pamilya kabilang ang mga mula sa vulnerable sectors at mga miyembro ng samahan ng mga magsasaka ang nahandugan ng dekalidad na bigas. Sa parehong araw din ay personal na sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. ang mass oath-taking ng libu-libong teachers and school heads mula Western Visayas. Ginanap ang mass oath-taking bilang pagkilala sa mga bagong promote na guro sa ilalim ng Expanded Career Progression System ng pamahalaan. Martes, April 28 ay nagbigay ng talumpati si Pangulong Marcos Jr. sa 2026 National Invention Contest and Exhibits Awarding Ceremony, kung saan ay naghayag siya ng suporta sa Filipino inventors. Sa parehong araw ay pinamunuan naman ng Pangulo ang ika-5 Uplift Committee meeting kung saan tinalakay ang mga hakbang ng pamahalaan upang pagaanin pa ang pasanin ng mamamayang Pilipino sa kabila ng nararanasang global energy crisis. Kahapon lang, April 30, ay pinamunuan ni Pangulong Marcos Jr. ang Joint National and Regional Peace and Order Council meeting sa Malacanang.
Layunin na nasabing pagpupulong na palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Bukas naman, Mayo 1, ay nakatakdang dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa 124th Labor Day Disenteng Trabaho para sa Lahat program sa General Santos City. Personal din na sasaksihan ng Pangulo ang gaganaping bawat bayan makikinabang program sa parehong lungsod. Bilang pagtatapos, sa kanyang araw ay nakatakdang tanggapin ni Pangulong Marcos Jr. sa isang courtesy call ang current President ng Olympic Council of Asia, His Excellency Sheikh Johan bin Hamad Al Thani. Lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi makasarili, kundi para sa nakakarami. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.